Martial Pick, Kabanata 5141. Pagharap sa kaaway. Kapag namatay ang mga tropa ng Black Ink Clan, ang Black Ink Strength na nakatakas mula sa kanilang mga bangkay ang papuno sa kawalan. Kapag umabot ito sa isang partikular na density, ito ay magiging Black Ink Clouds. Ang ganitong kapaligiran ay nagdulot ng malaking problema sa human race. Habang ang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring magtago sa kanilang mga warship at umasa sa kanila para sa proteksyon, ang 7th grade Masters ay kailangang gumala sa paligid ng larangan ng digmaan upang gamitin ang kanilang lakas ng husto para patayin ang kaaway. Nang ang larangan ng digmaan ay napuno ng Black Ink Strength, kinailangan nilang gamitin ang kanilang sariling lakas upang labanan ang mga nakakaagnas na epekto nito. Ang Black Ink Clan ay maaari ding magtago sa gitna ng Black Ink Clouds para maglunsad ng mga sneak attack. Ito ang pinakamalaking epekto ng Cannon Fodder. Ang kanilang pagkamatay ay hindi lamang lumikha ng maraming potensyal na problema para sa mga tao, nagbigay din sila ng mas magandang kondisyon para sa Black Ink Clan Army na lumaban. Gayunpaman, ngayong ang Blue Sky Pass ay hindi lamang nagkaroon ng Purifying Light, kundi pati na rin ang Purifying Black Ink Pills. Mahirap sabihin kung gagana ang diskarte ng Black Ink Clan na kanya ng Fodder sa pagkakataong ito. Senior Brother, ang iyong layunin ay wala. Dapat mong i-target ang masiksik na mga tao upang patayin ang higit pa sa Black Ink Clan. Sabi ng 6th grade Heaven Opening Realm Master sa Western Wall ng Blue Sky Pass. Sa harap niya, nakaupo si Yang Kai sa loob ng isang grand array na may nakalagay na higanteng parang crossbow na artifact. Ang kanyang gumagalaw na World Force ay nagsimulang kumalma ng dahan-dahan. Hindi na kailangan ni Yang Kai na lumahok sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga unang yugto lamang ng labanan dahil ang bawat pagkubkob ng Black Ink Clan ay karaniwang magtatagal ng mahabang panahon. Bukod pa rito, kagagaling pa lang niya mula sa isang labanan sa Western Army at dapat ay gumugol ng oras na ito sa pagpapagaling. Ang isang master na tulad niya ay kakailanganin lamang kapag nagsimula na ang tunay na labanan. Inatake ng Black Ink Clan ang Blue Sky Pass gamit ang Cannon Fodder upang lumikha ng paborebleng larangan ng digmaan, at tumugon ng humans mula sa likod ng mga kalasag ng Blue Sky Pass. Ang gayong labanan ay tatagal ng hindi bababa sa 1 buwan o 2 hanggang sa maubos ang kanya ng kumpi ng Black Ink Clan. Noon lamang aatake ang pangunahing puwersa ng kaaway. Sa oras na iyon, magiging mahirap para sa mga kalasag ng Blue Sky Pass na mag-isa na labanan ang pag-atake. Kakailanganin nilang lumabas upang salubungin ang kalaban ng direkta sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay magiging pabalik-balik na laban ito sa loob ng maraming taon hanggang dekada hanggang sa hindi na ito makayanan ng Black Ink Clan at umatras. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang artifact refine ng Mastery, na kamakailan lamang ay umabot sa grado ng Grandmaster, inilagay ni Zhongliang si Yang Kai sa Western Wall. Maraming artifact, na ginamit bilang array cores, ang naset up dito. Kapag ginamit sa mataas na intensity laban, ang pagkasira ay naging halata. Kakailanganin nito ang mga artifact refiner na i-maintain at ayusin ang mga ito, habang ang array masters ay kailangang naka-standby para makipag-ugnayan sa kanila. Si Yang Kai ay nakatalaga na ngayon sa Western Wall at nagsasagawa ng pag-aayos sa isang malaking artifact na kilala bilang isang Scattering Feathers Crossbow. Espesyal na ginawa ang artifact na ito para sa ganoong senaryo sa larangan ng digmaan at kailangang ipares sa naaangkop na spirit array upang lubos na magamit ang lakas nito. Siyempre, posibleng gamitin ang higanteng artifact na ito ng mag-isa, ngunit kahit na ang 7th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Yang Kai ay mahihirapang ilabas ang buong kapangyarihan nito sa isang larangan ng digmaan. Kaya, hindi ito kapareho ng mga normal na artifact na ginagamit ng isang cultivator. Ginamit ng Array Masters itong Scattering Feathers Crossbow bilang array core para sa isang grand array na nagtanggol sa seksyong ito ng pader. Ibinuhos lang ni Yang Kai ang sarili niyang kapangyarihan sa grand array para pasiglahin ang kapangyarihan ng Scattering Feathers Crossbow. May mga artifact refiner at array masters na nakatalaga sa bawat seksyon ng mga pader ng Blue Sky Pass sa mga regular na pagitan, lahat sila ay naka-standby upang ayusin at mapanatili ang mga ito. Iyon ay kung paano ang bawat isa sa mga artifact ay pinananatiling gumagana sa panahon ng labanan. Ang kaayusan na ito ay nagkaroon ng bentahe ng pagpapahintulot sa mas mababang gradong Heaven Opening Realm Masters na gamitin ang kapangyarihang pumatay ng high-grade Masters. Sa madaling salita, maaaring gamitin ng 6th grade Heaven Opening Realm Master ang kapangyarihan ng 7th grade Heaven Opening Realm Master kung siya ang magpapatakbo ng Scattering Feathers Crossbows.
Ito ang parehong prinsipyo tulad ng mga artifact na inilagay sa warships, kung saan ang 5th grade at 6th grade human master ay maaaring pagsamahin ang kanilang lakas at maglunsad ng mga pag-atake na katumbas ng 7th grade masters laban sa Black Ink Clan. Si Yang Kai ay isang 7th grade master, at napakalakas noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na pinaandar niya ang artifact na ito kaya kailangan niyang masanay dito, at ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay ang pagpapaputok nito. Sa pagpapatakbo nito ni Yang Kai, ang Scattering Feathers crossbow na ito ay maaaring maglunsad ng isang pag-atake na maihahambing sa kapangyarihan sa kanyang Golden Crow Casting Sun, na medyo nakakagulat. Ang Array Master sa likod ni Yang Kai ay tinawag na Lu Xing. Alam niya kung sino si Yang Kai, ngunit hindi siya kilala ni Yang Kai. Hindi ito isang sorpresa ngunit sa ngayon, si Yang Kai ay kilala na sa buong Blue Sky Pass. Bilang Array Master, hindi kailanman nasangkot si Lu Xing sa isang labanan sa Black Ink Clan. Sa tuwing umaatake ang Black Ink Clan, responsable siya sa pagpapanatili ng seksyong ito ng pader. Ang mga Artifact Refiner, Alchemist, at Array Masters ay hindi kailanman pinayagan sa larangan ng digmaan dahil, hindi lamang ang kanilang mga kasanayan ay lubhang mahalaga, sila ay madalas na nilulubog ang kanilang mga sarili sa kani-kanilang mga dao at hindi sanay sa pakikipaglaban. Kaya, hindi sila naging kapakipakinabang sa labanan. Tuwang-tuwa si Lu Xing nang malaman niyang makikipagtulungan siya sa sikat na Yang Kai para mapanatili ang bahaging ito ng pader. Palihim niyang sinabi sa kanyang sarili na gagawin niya ang kanyang makakaya upang tulungan si Senior Brother Yang na patayin ang pinakamaraming Black Ink Clansmen hanggat maaari. Napansin niya na ang pag-atake ni Yang Kai ay nawala sa marka, at agad na nagbigay ng kanyang opinyon. Bahagyang tumango si Yang Kai, at gaya ng iminungkahi ni Lu Xing, inayos niya ng kaunti ang kanyang layunin, at pagkatapos ay itinulak ang sarili niyang kapangyarihan sa artifact. Ang Grand Array ay humuhuni, nag-condensate ng kapangyarihan sa Scattering Feathers crossbow, na naging dahilan upang ito ay lumiwanag ng husto. Hindi nagmamadaling umatake si Yang Kai, na gustong subukan ang limitasyon ng sandata na ito. Habang patuloy na bumubuhos ang World Force sa Grand Array, ang crossbow ay kumikinang ng mas maliwanag, at ang Energy Arrow ay naging kasing liwanag ng araw. Namutla si Lu Xing habang kinakabahang sinabi. Maghintay ng kaunti si Senior Brother, malapit nang maabot ng Grand Array ang limitasyon nito. Hindi alam ni Yang Kai na malapit nang maabot ng Grand Array ang limitasyon nito. Gayunpaman, maaari niyang sabihin na ang Scattering Feathers crossbow ay nagsisimula ng mag-strain sa ilalim ng enerhiya na ipinadala niya dito. Ito ay hindi nakakagulat na ito ay mangyayari kapag ang isang cultivator ay nagbuhos ng napakaraming world force. Higit pa rito, sa mga additive effect ng Grand Array, ang kapangyarihan ng cultivator ay lubos na mapapahusay. Ang Divine Sense ni Yang Kai ay nakalock sa lugar kung saan nagtipon ang kanya ng Black Ink Clan sa pinakamaraming bilang sa kanyang harapan, at, nang siya ay maglulunsad ng kanyang pag-atake, si Yang Kai ay biglang nagkaroon ng inspirasyon at itinaas niya ang kanyang bahagyang kamay. Ang hanay ay tumunog at ang kawalan ay yumanig, isang nakasisilaw na liwanag ang bumaril, lumilipad mga 100,000 kilometro ang layo. Naisip ni Lu Xing na si Yang Kai ay nakaligtaan muli, at sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot ito kaysa dati, ngunit nang tumangala siya, nakita niyang ang daloy ng liwanag ay umabot na sa likuran ng paparating na Black Ink Clan Army bago sumabog sa libu-libong mga sinag. Nang liwanag, tulad ng pabo reel na binubuksan ang buntot nito mula sa malayo. Hahaha. Tawa ng tawa si Yang Kai. Maaaring hindi makita ni Lu Xing ang epekto ng strike dahil sa kanyang limitadong lakas, ngunit malinaw na nakikita ni Yang Kai ang buong epekto ng Scattering Feathers crossbow. Hindi lamang niya nagawang magpaputok ng sandata hanggang sa 100,000 kilometrong marka, nagawa niyang magdulot ng ilang casualty sa hindi inaasahang Black Ink Clan Army. Hindi bababa sa 100 low-grade Black Ink Clansmen ang naging alikabok sa pag-ataking iyon at higit pa ang nasugatan. Ang Scattering Feathers crossbow ay sinadya upang maging isang lugar ng epekto ng armas, at bigla itong tumama sa likuran ng Black Ink Clan Army, na walang pinaghandaan. Ang artifact na ito ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong buong lakas na pag-atake mula sa kanya, ginagawa itong karapat-dapat na maging isang pangkalahatan na sandata na ginagamit para sa parehong opensa at depensa. Sa gayong mga artifact, hindi kailangang mag-alala ang human race na mahuhulog ang Great Pass. Gayunpaman, ang naturang hakbang ay naging epektibo lamang para sa unang welga at ang epekto nito ay limitado rin. Kapag paulit-ulit na ginawa, ang Black Ink Clan ay makakapag-iingat laban dito, hindi pa banggitin ang distansya na kailangang ilakbay ng kanyang pag-atake upang matamaan ang target nito ay naging mas madaling makaiwas para sa mga nagbibigay pansin. Bukod pa rito,
ang paglulunsad ng gayong malalakas na pag-atake ay magpapahina sa Scattering Feathers crossbow at masisira ito sa lalong madaling panahon. Gusto lang subukan ni Yang Kai kung nasaan ang mga limitasyon ng array artifact na ito. Nilagyan din ng Dawn ng Light ng Scattering Feathers crossbow, ngunit palagi siyang gumagala sa larangan ng digmaan upang patayin ang mga kaaway habang ang mga miyembro ng 5th grade at 6th grade ng squad ang siyang nagpapatakbo ng artifact na ito. Habang nasa isip ang plano, muling ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan. Nagmamasid si Lu Xing nang may kaba habang sinimulang i-channel ni Yang Kai ang kanyang enerhiya. Gayunpaman, wala siyang ginawang kakaiba sa pagkakataong ito. Itinutok niya ang sandata at inatake ang tidal wave ng Black Ink Clan Cannon Fodder na nasa harapan niya. Sunod-sunod, ang mga higanting bolts ng liwanag ay nilinis ang isang lugar ng kawalan ng walang tigil. Labis na humanga si Lu Xing. Nakita na niya dati ang mga tao na minamanipula ang artifact na ito, ngunit hindi gaanong mabilis ang kanilang pagpapaputok at hindi gaanong puwersa kaysa kay Yang Kai. Sa wakas ay nakita na niya sa kanyang sarili ang dahilan kung bakit napakamaalamat ni Yang Kai. Ang mataas na intensity ng labanan ay tumagal ng 3 araw at gabi. Ang Black Ink Clan Cannon Fodder ay tila hindi mauubos, kaya kahit gaano pa karami ang napatay, mas marami ang lalabas. Higit pa rito, nagsimulang harangan ng Black Ink Cloud ang kanyang paningin, napahinto si Yang Kai sandali. Ang Grand Array Formation at Scattering Feathers crossbow ay kailangang magpalamig at ayusin. Bukod pa rito, ginugol niya ang kanyang lakas at nangangailangan ng ilang oras upang maibalik ito. Ang maganda ay mayroong maraming Grand Array at artifact na nakaayos sa mga dingding. Sa gayon, maaari silang magpalitan ng pahinga at magsagawa ng pagpapanatili sa ilan habang ang iba ay aktibo pa. Kaya, hindi bababa ang tindi ng pambobomba. Pagkatapos ng higit sa 20 araw ng pakikipaglaban tulad nito, ang alon ng Kanyan Kumpe sa wakas ay natapos na. Halos lahat ng kumpe ng Kanyan na inilagay sa larangan ng digmaan ay patay na. Ito ang karaniwang taktika ng Black Ink Clan. Mayroon silang walang katapusang supply ng Kanyan na kumpe at maaaring isakripisyo ang mga ito nang walang anumang alalahanin. Ang paglikha ng isang kanais-nais na larangan ng digmaan sa pagkamatay ng ilang kumpe ng Kanyan ay sulit na sulit. Higit pa rito, sa mga susunod na araw, ang Black Ink Clan ay patuloy na magpapadala ng tuloy-tuloy na stream ng mga tropa laban sa Blue Sky Pass, kabilang ang malaking bilang ng cannon fodder na ipinadala mula sa teritoryo ng Black Ink Clan bilang mga reinforcement. Ang ganitong mga pag-atake ay magpapatuloy sa buong panahon ng digmaan. Sa pagitan, oras na para sa pangunahing puwersa ng Black Ink Clan na pumasok sa larangan ng digmaan. Natahimik ang kawalan habang naipon ang Black Ink Strength at binalot ng Black Ink Clouds ang Blue Sky Pass. Ang paggalaw ng Black Ink Clan Army ay hindi na nakikita mula sa 100,000 kilometro ang layo. Mula sa nakaraang karanasan, alam ng humans na ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan ay nagsimulang gumalaw, ngunit hindi nila masubaybayan ang mga ito dahil napakalayo pa rin nila. Nagtipon ang mga kawal ng tao upang maghanda para sa nalalapit na pag-atake. Bago nila makatagpo ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan, patuloy nilang gagamitin ang mga artifact sa mga dingding upang maglunsad ng mga panliligalig na pag-atake. Hindi lang sila para sa pagtanggal ng Black Ink Clan Cannon Fodder, kundi isang malakas na sandata din para labanan ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan. Isang pakiramdam ng pag-asa ang bomb alot sa buong Blue Sky Pass. Sa West Gate, nagtipon ang mga squad, at kasama nila ang Dawn Squad. Iniwan ni Yang Kai ang kanyang posisyon sa dingding ilang araw na ang nakalipas, na iniwan ang iba na mag-operate at magpanatili ng Scattering Feathers crossbows. Habang naghihintay sila, bigla nilang naramdaman ang isang alon ng enerhiya na pumapasok mula sa lahat ng direksyon at ang buong Blue Sky Pass ay umugang ng malakas. Ang mga sabog ng liwanag mula sa array artifacts ay patuloy na ipinapadala sa lahat ng direksyon mula sa mga dingding. Nagsimula na ang labanan. Marshall Peak, Kabanata 5142. Nang agaw. Ang malawakang labanan ng hukbo ay hindi bago kay Yang Kai. Minsan siyang nasangkot sa isang labanan sa Blue Sky Pass 100 taon na ang nakakaraan, at kamakailan lamang sa Yinyang Pass. Ang pangunahing punto ay ang magtrabaho kasama ang sariling squad, pati na rin ang iba pang squad, at subukang huwag mapalibutan ng napakaraming mga kaaway. Labanan at patayin ang kasing dami ng Black Ink Clansmen habang patuloy na nananatiling gumagalaw habang hindi nag-charge ng walang ingat sa iyong sarili. Sa mga tuntunin lamang ng mga numero, ang mga tao ay palaging nasa kawalan, ngunit maaari silang manalo sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang flexibility, at sa kanilang maingat na idinisenyong mga warship.
ang pundasyon ng kakayahan ng human race na mabuhay hanggat alam nila kung paano sumulong at umatras kapag kinakailangan. Ito ang unang pag-atake ng pangunahing puwersa ng Black Ink Clan Army, at ang dalawang panig ay nakipagkunyagi sa isang mabangis na santukan sa 100,000 kilometrong sona sa paligid ng Blue Sky Pass sa loob ng kalahating buwan bago sila umatras. Ang Black Ink Clan ay nawalan ng maraming tropa at umatras ng lampas sa 100,000 kilometro ang layo upang muling magsama-sama, habang ang mga tao ay bumalik sa pass upang magpahinga at makabawi. Hindi na lumaban ang Territory Lords sa pagkakataong ito at nakatingin lang sila sa malayo. Gayun din, hindi lumahok ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Ang bawat isa sa mga nangungunang masters na ito ay may kanya-kanyang kalaban at kung padalos-dalos silang sumugod sa larangan ng digmaan, bibigyan lamang nila ng pagkakataon ang kalaban na makahanap ng pagbubukas para sa isang pambihirang tagumpay. Ang dalawang panig ay lumaban sa loob ng hindi mabilang na taon at hindi rin naging hanggal, kaya naman ang nakaraang pananambang na pumatay sa 4 na Territory Lords ay isang pambihirang tagumpay para sa Blue Sky Pass. Sa buong kawalan, 2 makapangyarihang wills ang nasangkot sa mainit na paghaharap. Isa mula sa Blue Sky Pass at isa na nagtatago sa likod ng Black Ink Clan Army. Ang 2 will na ito ay mula sa Old Ancestor at sa Royal Lord. Ang Royal Lord ay natural na dumating sa labanan. Kung hindi siya darating, ang Old Ancestor ay maaaring kumilos ng walang pigil at patayin ang mga Territory Lords sa kalooban. Kaya, sa tuwing napapaligiran ng Black Ink Clan Army ang pass, uupo ang Royal Lord sa likod ng hukbo at kikilos upang pigilan ang human Old Ancestor. Ang dalawang ito ay matandang magkaaway din na ilang beses nang nag-away, kaya alam na alam nila ang pamamaraan ng isa't isa. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang dalawang ito ay hindi direktang mag-aaway. Ang kani-kanilang presensya ay nagsilbing hadlang lamang. Ginamit lang nila ang kanilang mga wills para harapin ang isa't isa habang nililinaw ang kanilang layunin. Kung maglakaslog kang lumabas sa larangan ng digmaan, magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Napakabihirang talagang magsasangkot ang dalawa sa isang mapait na labanan. Sa kanilang cultivation realm, halos imposible na mapatay ng isa ang isa, kaya ang labanan ay magreresulta lamang sa kanilang dalawa na malubhang na sugatan. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas mahirap para sa kanila na gumaling mula sa mga pinsala. Kaya, mas gugustuhin nilang maupo at magkaharap sa malayo. Ang unang pangunahing pag-atake sa Blue Sky Pass ay walang ninanais na epekto. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay hindi nasaraan ng loob. Ilang beses na nilang nalaman ang katatagan ng human race. Kung talagang napakadaling masira ang mga panlaban ng tao, maghay-hinala silang may ilang uri ng bitag na naghihintay sa kanila. Matapos makapagpagaling ng ilang sandali, nagpatuloy ang labanan. Gayunpaman, hindi ito kasing tindi ng unang labanan. Maliit na grupo lamang ng mga tropa ang lumaban sa maliliit na labanan. Pagkatapos noon, ito ay karaniwang isang maliit na labanan isang beses bawat 5 araw, pagkatapos ay isang malaking labanan isang beses sa isang buwan. Nagbigay ito ng sapat na panahon sa tao para maibalik ang kanilang lakas. Ang mga squad na hindi kasali sa mga laban ay maaaring magpahinga at magpagaling habang hawak ang kanilang mga posisyon. Ilang beses pinamunuan ni Yang Kai ang Dawn Squad, lumahok sa maraming laban sa Black Ink Clan, at pumatay ng maraming kaaway. Pagkalipas ng 2 taon, ang lakas ng Black Ink at ang Black Ink Clouds sa labas ng Blue Sky Pass ay nagsimulang bumaba ng malaki. Pagkatapos ng lahat, walang kahit anong Black Ink Strength at Black Ink Clouds ang makakaligtas sa sagupaan ng malaking grupo ng Heaven Opening Realm Masters at makapangyarihang Black Ink Clansmen. Gaya ng dati, hindi magtatagal ang Black Ink Clan na magpadala ng isa pang malaking bilang ng Cannon Fodder at reinforcements upang ulitin ang kanilang mga nakaraang aksyon. Gayunpaman, karaniwang magkakaroon ng malaking sagupaan bago iyon mangyari. Ang Blue Sky Pass ay naghihintay para sa labanang ito. Ipinatawag ni Zhong Liang, ang pangkalahatang commander ng operasyon, ang lahat ng mga pinuno sa main conference hall. Lahat ng division commanders, battalion commanders, at maging ang squad leaders, ay natipon sa kanyang utos. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, inilibot ni Zhong Liang ang kanyang tingin sa paligid habang siya ay time na nagsalita. Sa 3 hanggang 5 araw, o sa pinakahuli, kalahating buwan, ang Black Ink Clan ay tiyak na maglulunsad ng malakas na pag-atake. 2 taon na naming hinintay ang laban na ito sa Blue Sky Pass. Ito ang sitwasyong pinaghandaan natin ng husto at dapat nating tapusin ito sa isang tiyak na suntok. Sa paglipas ng mga taon, malamang na narinig mo ang maraming mga talakayan na nangyari sa loob ng Inner Sanctum. Ang lahat ng aming inayos ay para sa sandaling ito. Kung manalo tayo sa labanang ito, magkakaroon ng 1,000 taon ng kapayapaan ang Blue Sky Pass.
Ito ay tungkulin ng lahat na lumaban sa abot ng kanilang makakaya. Ang hindi ibigay ang lahat, ako mismo ang puputulan. Sa labanang ito, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ang hahawak sa Territory Lords, habang ang Battalion Commanders at Squad Leaders ay bawat isa ay magbibigay ng suporta habang tinatanggal ang mga mahihinang kalaban. Itinuwid ni Zhongliang ang kanyang likod at sinabing, "Inaasahan kong susundin ng lahat ang aking utos at hindi magtangkang magpakitang gilas. Huwag mong isipin na dahil nakapatay ka ng isa o dalawang Territory Lords, bigla silang naging madaling pumatay." Isang grupo ng mga tao ang tumingin kay Yang Kai. Awkward na umubo si Yang Kai. "Bakit ka nakatingin sa akin?" Nakatayo siya sa isang grupo ng mga squad leaders at nagtataka kung bakit partikular itong binanggit ni Zhongliang at pinuntirya siya. Bahagyang tumawa ang isang squad leader sa tabi niya. "Sino pa ba sa 7th Grade Heaven Opening Realm, bukod sa iyo, ang pumatay ng isang Territory Lord?" Bumulong si Yang Kai. "Hindi ko sinasadya. May mga pangyayari, na may halong mga pagkakataon na nagkataon lang na nahawakan ko." Pinandilatan siya ni Zhongliang mula sa itaas. "Ano ang sinabi mo? Mas malakas. Ang aking pandinig ay may kapansanan. Hindi ko marinig ng malinaw." Inihanda ni Yang Kai ang kanyang sarili at malakas na sinabi, "Army Commander, gusto kong itanong, paano ka nakakasigurado na ang Territory Lords ay kikilos sa pagkakataong ito?" Sa nakalipas na 2 taon, kontento na silang umupo at manood. Napaungol si Zhongliang. Sakto lang na wala silang nagawa sa huling 2 taon kaya siguradong lalaban sila sa pagkakataong ito. Ang Royal Lord ay nakaupo bilang kanilang ganap na commander. Ngayong malaki na ang pagkatalo sa Black Ink Clan, mas mahalaga para sa mga Territory Lord na ito na pumasok sa larangan ng digmaan, kahit na ito ay para lamang sa mga pagpapakita. Kung hindi, bakit sila nandito? Para sa pamamasyal. Naiintindihan ni Junior. Malakas na tugon ni Yang Kai. "Tumahimik ka kung naiintindihan mo." Lumapit si Zhongliang at itinuro siya. "Kung malalaman ko mamaya na tumalon ka para subukang harangan ang isang Territory Lord, sisiguraduhin kong makukuha mo ang parusang nararapat sa iyo." Masunuring tumango si Yang Kai at sumigaw. "Susunod si Junior sa utos mo." Nasiyahan si Zhongliang sa tugon ni Yang Kai. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang kamay at ang mga sinag ng liwanag ay lumabas mula rito. Isang ray ang ipinadala sa bawat squad leader at battalion commander. "Bawat isa sa inyo ay pamilyar sa mga ito at gawin ang inyong mga paghahanda, ngunit tandaan na ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay maaaring mabilis na magbago. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya. Hindi mo man ito magagamit sa pagkakataong ito, may susunod na pagkakataon hanggat nakaligtas ka, maintindihan mo." "Oo." Malakas na sumagot ang lahat, at agad na naghiwa-hiwalay sa kani-kanilang tahanan. Namahaji si Zhongliang ng 2 item sa 7th Grade Leaders, isang Jade Slip at isang Jade Pendant. Ang Jade Slip ay malinaw na minarkahan ng lokasyon sa labas ng Blue Sky Pass, habang ang Jade Pendant ay isang Control Jade. Ito ang espesyal na sorpresa ng Blue Sky Pass para sa Black Ink Clan Army. Tama si Zhongliang nang sabihin niya na kung matagumpay ang operasyong ito, hindi magkakaroon ng malaking digmaan ang Blue Sky Pass sa susunod na 1,000 taon. Kaya naman, sineseryoso ito ng lahat. 2 araw lang ang inabot ni Yang Kai para pinuhin ang Control Jade. Malinaw, ang iba pang mga squad leaders at battalion commanders ay hindi masyadong malayo. Handa na ang lahat para sa pag-atake ng Black Ink Clan Army. Ang paghihintay ay pahirap, ngunit ang sitwasyon ay tulad ng inaasahan ni Zhongliang. Pagkalipas ng 10 araw, ang Black Ink Clan ay lumabas na may puwersa, at sa pagkakataong ito, ang Territory Lords, na nanunood ng higit sa 2 taon na ngayon, sa wakas ay sumali sa labanan. Hindi nila ito napigilan. Sa 2 taong pakikipaglaban, ang Black Ink Clan Army ay dumanas ng maraming pagkatalo. Ang Royal Lord pa rin ang kanilang commander at ang Territory Lords ay hindi maaaring magpatuloy sa paglilibot sa likuran. Kahit na alam nila na hindi nila maaaring ibagsak ang Blue Sky Pass sa kanilang kasalukuyang puwersa, kailangan pa rin nilang magsikap na makakuha ng isang bagay mula dito. Natural na hindi nila inaasahan na kunin ang Blue Sky Pass sa labanang ito, nilalayon lang nilang magdulot ng mas maraming pinsala sa humans, habang ang mga follow-up na Black Ink Clan na reinforcement ay papunta na. Hindi rin magtatagal bago mapunan ang kanilang mga nahulog na tropa. Pagkatapos, maaari nilang ipagpatuloy ang pagtanggal sa mga depensa ng tao at maubos ang kanilang lakas. Matindi at matindi ang labanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang labanan ay malinaw na naiiba kaysa dati. Noong nakaraan,
Ang mga squad ng Western Army ay walang nakapirming posisyon sa larangan ng digmaan at karaniwang gumagala sa paligid sa loob ng isang tiyak na hanay. Magpapatuloy sila sa kung saan may mas maraming Black Ink Clansmen na papatayin. Ang oras na ito ay naiiba bagaman. Sa malapit na pagmamasid, makikita ng isa na ang isang squad ay naayos sa isang tiyak na lugar ng larangan ng digmaan. Hindi sila aalis sa kanilang nakatalagang rehiyon habang nakikipaglaban sila sa Black Ink Clan Army. Hindi lamang ang squads, kundi pati na rin ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagsimulang akitin ang kanilang mga kalaban sa mga partikular na lugar. Pinangunahan ni Yang Kai ang Dawn Squad na tumawid sa larangan ng digmaan, gamit ang Dao of Space upang ikulong ang walang laman at palibutan ang isang malaking lugar ng espasyo. Sa lugar na ito, mayroong hindi bababa sa 3,000 hanggang 4,000 Black Ink Clansmen, na ang karamihan sa kanila ay high-grade clansmen kasama ang ilang feudal lords. Ang 3,000 hanggang 4,000 Black Ink Clansmen na ito ay mas may karanasan, at mas malakas kaysa sa unang Black Ink Clan na kanya na Kumpei. Ito ay natural. Pagkatapos ng lahat, ang mga Kanyan Kumpei ay patay na lahat, at pagkatapos ng higit sa 2 taon ng pakikipaglaban, ang bilang ng mga low-grade Black Ink Clansmen ay nabawasan ng husto. Hindi nasiyahan si Yang Kai at itinulak ang kanyang space principles sa limitasyon, na pinalibutan ng parami ng paraming Black Ink Clansmen. Ang lakas at dominanteng ugali ng Dawn Squad sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng nakapaligid na Black Ink Clansmen, na papunta sa kanila. Mayroong maraming mga katulad na squad na gumana tulad ng Dawn Squad, ngunit bawat isa ay may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang bawat squad ay may malaking bilang ng Black Ink Clansmen na nakapaligid sa kanila. Maayos naman ang takbo ng sitwasyon, ngunit may ilang tao ang nagkomento. Brother Yang, bakit ka nang-gaagaw ng marami? Ang leader ng isang kalapit na squad ay biglang nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng Divine Sense, na parang naiinis. Hindi ito nakatulong. May isang grupo ng Black Ink Clan na papunta sa kanyang squad, ngunit sila ay nakulong ng Yang Kai Space Principles at agad na hinayla patungo sa Dawn Squad. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Maraming tao ang Dawn Squad, kaya kailangan nating pumatay." Napatulala ang squad leader. "Maliit na prito lang ito. Brother Yang, kahit gusto mong kainin ang karne, magbahagi man lang ng sopas." Hindi pinansin ni Yang Kai ang kahilingan at hindi man lang tumugon sa kanyang kahilingan. Galit na sumigaw ang squad leader. "Ikaw ay hamak. Paano ka naging makasarili?" Kumikislap ang mga ilaw sa dawning light. Kahit na ginamit ng mga miyembro ng koponan ang warship para makaiwas ng may kakayahang umangkop, walang paraan upang maiwasan ang lahat ng pag-atake ng libu-libong Black Ink Clansmen. Sa napakaraming secret technique na tumatama sa mga shield ng dawning light, kumupas ang mga ito sa bilis na nakikita ng mata. Iniulat ni Miao Feiping na kinakabahan. "Martial Uncle, hindi na makakatagal ang protective array. Napakaraming Black Ink Clansmen sa paligid ng dawning light, kabilang ang maraming umaataking feudal lords. Bagamat mahusay ang performance ng dawning light, hindi nito nakayanan ang matinding pambobomba ng napakaraming kaaway." Nagsimulang pawisan si Miao Feiping nang pumasok ang Black Ink Clansmen. Martial Pick, Kabanata 5143. 100 taon na plano. Gaano katagal ito magtatagal? Tanong ni Yang Kai. Agad na sumagot si Miao Feiping. 10 breaths lang. Pagkatapos ng 10 paghinga, ang protective array ay masisira, at ang dawning light ay walang anumang proteksyon. Ang kanyang higit sa 30 miyembro ng squad ay malalantad sa mga pag-atake ng Black Ink Clan, at mahirap sabihin kung makakaligtas sila sa gayong pagsalakay. Naiintindihan. Sumagot si Yang Kai, at sa halip na palawakin pa ang labanan, tahimik niyang hinugot ang Control Jade, tahimik na itinulak ang kanyang kapangyarihan bilang paghahandang buhayin ito. Hindi lang si Yang Kai ang gumawa nito. Ganoon din ang ginawa ng lahat ng iba pang squad leaders. Sa itaas ng larangan ng digmaan, nagtago ang Royal Lord sa isang Black Ink Cloud at tumingin sa ibaba mula sa itaas. Bilang isang Royal Lord, ang kanyang mga pandama ay lubhang matalas. Naramdaman niya na medyo kakaiba ang ugali ng tao. Maaaring hindi ito napansin ng ibang Black Ink Clansmen dahil masyado silang nakatutok sa sarili nilang mga laban, ngunit napansin niya ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay may isang pangkalahatang ideya ng buong sitwasyon. Ang human squads ay tila hinahati ang larangan ng digmaan. Sa simula ng labanan, ang mga tao ay umiwas sa paggalaw at tila hindi sabik na patayin ang kalaban. Ibang-iba ito sa mga nakaraang laban. Ang mga tao ay dapat na gumawa ng isang bagay. Ang Royal Lord ay may masamang pakiramdam tungkol sa sitwasyon at nadama na ang mga tao ay may ilang uri ng pakana.
Ang bawat Black Ink Clansman ay naranasan kung gaano tuso at tuso ang mga tao na ito sa isang punto ng panahon. Hindi siya nag-aalala sa sarili niya. Bago ang ganap na kapangyarihan, lahat ng mga Pukana at Pukana ay walang saysay. Gayunpaman, hindi siya maaaring kumilos sa kalooban. Nakalock sa kanya ang aura ng matandang multo mula sa Blue Sky Pass. Kung tumama siya, baka magpakita siya ng siwang at matamaan siya ng matandang multong iyon. Sa kanilang kaharian, magiging isang malaking problema kung nangyari iyon. Sa makatuwid, hindi niya mabibigyan ng pagkakataong ito ang Old Ancestor ng tao. Gayunpaman, ano ang ginagawa ng mga tao? Ang sagot ay malapit ng mabubunyag. Nang malapit ng mabaigo ang mga kalasag ng Dawning Light, isang Divine Sense transmission sa larangan ng digmaan ang sumabog sa tenga ng bawat tao. Ngayon, boses iyon ni Zhong Liang. Si Yang Kai, na naging handa para dito, ay hindi nag-atubili. Itinulak niya ang kapangyarihan ng Jade sa kanyang kamay, at nagningning ito ng may malalim na liwanag. Ang liwanag ay bumaril sa walang laman na espasyo at nawala. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, isang malaking black hole ang biglang lumitaw at mabilis na lumawak. Sa lugar na iyon, kung ito ay Dawn Squad o ang Black Ink Clansmen, wala sa kanila ang nagkaroon ng oras upang mag-react. Binalot ng black hole ang paligid, at bagamat napansin ng Black Ink Clan na may masamang nangyayari at gustong makatakas, hindi nila madaig ang malakas na puwersa ng pagsipsip. Lumawak ang black hole sa mga limitasyon nito sa loob lamang ng 3 paghinga ng oras. Pagkatapos, kasing bilis ng paglitaw nito, bumagsak ito sa sarili at nawala. Naglaho rin ang Dawn Squad at ang 3,000 o 4,000 Black Ink Clansmen sa malapit. Hindi lang ito nangyari sa Dawn Squad, kundi sa bawat human squad sa buong battlefield sa labas ng Blue Sky Pass. Sunod-sunod na paulit-ulit ang mga ganitong eksena. Mabilis na lumitaw ang mga black hole, lumawak, pagkatapos ay nawala kasama ang lahat ng kalapit na humans and Black Ink Clansmen. Sa sandaling lumitaw ang mga itim na butas na ito, alam na ng Royal Lord kung bakit siya nakaramdam ng sobrang pagkabalisa. Ang mga tao ay talagang naglagay ng malaking bilang ng mga bitag sa labas ng Blue Sky Pass. Ang pinagmulan ng mga bitag na ito ay ang Universe Paradises at ang Universe Cave Heavens na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng Humans Heaven Opening Realm Masters sa mga nakaraang taon. Ang Universe Paradises at Universe Cave Heavens ay lumawak sa malalaking itim na butas nang bigla itong mabuksan, at marahil dahil sa Spirit Arrays, bumagsak sila pabalik at sinipsip ang lahat ng kalapit na humans and Black Ink Clansmen. Hindi maisip ng Royal Lord na ang isang bagay na naiwan ng isang patay na tao ay maaari pa ring magkaroon ng ganoong epekto. Ang Black Ink Clan ay hindi pa nakatagpo ng ganoong taktika dati, kaya tiyak na ito ay isang bagong bagay na naset up ng humans sa nakalipas na 100 taon. Ngunit kung ang mga tao ay maaaring gumawa ng isang bagay na tulad nito, bakit hindi nila ito ginawa noon? Bakit maghihintay hanggang ngayon? Hindi ito maisip ng Royal Lord. Ang alam lang niya ay hindi pa rin siya makakakilos sa ngayon, kahit na ang mga pagkalugi ay malamang na maging sakuna. Sa lakas niya, kaya niyang pigilan ito. Mula sa paglitaw ng malalaking itim na butas hanggang sa kanilang pagkawala, ilang hininga ng oras ang lilipas. Ang mga nahuli ay walang kapangyarihang lumaban, ngunit nailigtas sana sila ng Royal Lord. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gawin ito. Kung tutusin, ang Old Ancestor ng tao ay matinding nakatutok sa kanya, tulad ng isang mandaragit na maaaring hamampes anumang oras at gagawa siya ng isang nakamamatay na suntok. Kaya naman, napapanood na lamang niya ang hukbong nasa ilalim ng kanyang pamumuno, isa-isang nilalamon ng maraming black hole. Sa Inner Sanctum, ang Old Ancestor ay sumangot sa sama ng loob. Tunay na mapagparaya ang Royal Lord. Mas gugustuhin niyang panoorin ang Black Ink Clan Army na nagdurusa kaysa ipagsapalaran ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang pangkalahatang sitwasyon ay napagpasyahan. Ang Blue Sky Pass ay tiyak na maghahatid ng mahabang panahon ng kapayapaan, at pansamantala, ang Black Ink Clan ay maaari lamang matakot sa isang sulok. Ang orihinal na larangan ng digmaan ay biglang naging walang laman pagkatapos ng bigla ang paglitaw at pagbagsak ng mga black hole. Mayroong ilang mga maswerteng Black Ink Clansmen na hindi nahuli syempre, ngunit naiwan silang nalilito at nalilito, hindi sigurado kung ano ang gagawin ngayon. Nang hindi nila hinintay na malaman ito, ang malalakas na secret techniques at artifacts ay nag-shell sa kanila mula sa 4 na pader, na naging dahilan upang sila ay humakbang para magtago. Tahimik na lumipad sa ere ang Dawning Light habang ang libu-libong Black Ink Clansmen na tinipon ng Space Principles ni Yang Kai ay nawala. Gayunpaman, alam ni Yang Kai na ang lahat ng mga tropang Black Ink Clan ay nasa Sealed World na ito, nakakalat lang.
Ang kailangan lang gawin ng Dawn Squad ay hanapin sila at patayin isa-isa. Ito ba ay isang Universe Cave Heaven? Tumingin si Feng Ying sa paligid at nagsimulang mag-isip. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ito ay isang Universe Cave Heaven. Hindi ko alam kung sinong senior ang nag-iwan nito. Naunawaan ni Feng Ying. Nagagamit na sa wakas ang 100 taong plano, ha? Ito ba ang pinagtitipunan ninyo? Ang nilalaman ng pagtitipon na iyon na ginanap ni Zhong Liang ay hindi ipinahayag kay Feng Ying at sa iba pa. Ang pagkakaroon ng ganoong mahalagang plano na kinasasangkutan ng kapayapaan ng Blue Sky Pass para sa susunod na 1,000 taon ay kailangang itago ng isang mahigpit na lihim. Tiyak na naiintindihan ito ni Feng Ying. Gayunpaman, kilala ang pagkakaroon ng mga bitag na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Inner Sanctum ay gumugol ng 100 taon at maraming mapagkukunan sa paglikha ng mga ito. Ang bawat Universe Cave Heaven at Universe Paradise na maaaring gamitin ay may malaking bilang ng mga spirit array na nakaayos sa loob. Kahit na noon, imposible pa ring sipsipin ang lahat ng Black Ink Clansmen sa larangan ng digmaan. Hindi lang iyon, ngunit ang bawat Universe Cave Heaven at Universe Paradise ay mayroon ding spirit array sa pasukan nito, na magpapadala sa Black Ink Clansmen na mahayla sa mga random na lokasyon. Sa madaling salita, bukod sa Dawn Squad, na nanatiling magkasama, ang Black Ink Clan na dinala ay nakakalat sa buong lugar. Hindi lamang dito, kundi pati na rin sa iba pang Universe Paradises at Universe Cave Heavens. Kaya, binigyan nito ang Human Squad ng pagkakataon na patayin sila, isa-isa. Matapos mahayla sa ganoong espasyo, ang kapalaran ng Black Ink Clansmen ay seliado na. Oras na para manghuli. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan sa Jade sa kanyang kamay. Gamit ang kapangyarihan ng Control Jade, tumingin siya sa isang tiyak na direksyon at sinabing, maraming Black Ink Clansmen ang nagtitipon doon. Nang marinig ito, ang miyembro ng koponan na namamahala sa Dawning Light ay agad na gumawa ng bahagyang pagsasaayos sa kanilang pagtungo at nilayag ang barko sa direksyon na ipinahiwatig ni Yang Kai. Bagamat ang Black Ink Clansmen ay random na ipinamahagi sa loob ng Universe Cave Heaven na ito, palaging may ilan na sapat na mapalad upang mabilis na magtipon. Ito ay dahil din sa na-round up ni Yang Kai ang mga 4,000 Black Ink Clansmen sa pagkakataong ito. Sa ngayon, mayroong ilang dose-dosenang Black Ink Clansmen na nagtipon sa lugar na itinuro ni Yang Kai. Likas silang natarante nang bigla silang sumulpot sa kakaibang lugar at hindi maintindihan ang nangyari. Isang feudal lord ang malabo na nahulaan na ang lugar na ito ay dapat na isang miniature universe na naiwan noong namatay ang isang heaven opening realm human sa nakaraan. Iniisip niya na kung ano man ang nangyari, dapat ay magtipon muna siya ng higit pa sa kanyang mga angkan. Kung makakalap lamang siya ng sapat na kapangyarihan ay magkakaroon siya ng pagkakataong makawala sa pagkanan ng mga tao. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa sobrang takot niya, nakita niya ang isang human warship na mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Nagulat ang feudal lord nang sumigaw siya. Ito ang Human Squad. Sa larangan ng digmaan, ang mga labanan ay kadalasang pinangungunahan ng mga human warships. Ngayon na ang mga tao at ang kanilang bapur pandigma ay sinipsip sa lugar na ito, nabaybay nito ang kanilang kapahamakan. Daan-daang Black Ink Clansmen sa larangan ng digmaan ang mahihirapang talunin ng isang human warship, kaya ngayon ay kakaunti na lang ang mga ito, tiyak na magiging parang mga appetizer na inihain sa isang pinggan. Mabilis na naunawaan ng feudal lord ang mangyayari, kaya nang makita niya ang Dawning Light, agad siyang tumakas sa kabilang direksyon. Pero, paano siya makakatakas? Ang bilis ng Dawning Light ay itinulak sa limitasyon upang walang awa na patayin ang lahat ng kalapit na Black Ink Clansmen sa lalong madaling panahon. Bago pa man dumating ang warship, inilunsad ang malalakas na pag-atake at nagkalat ang mga Black Ink Clansmen. Ang feudal lord ay tumatakbo ng ligaw nang bigla niyang naramdaman ang isang figurang kumislap sa kanyang tagiliran. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin at nakita niya ang isang tao na binata na nakangiting nakatingin sa kanya, na pagkatapos ay nagsabi, mamatay ka ng maaga at maaga kang isisilang na muli, bakit nahihirapan ka? Habang siya ay nagsasalita, ang binata ay nagpatawag ng isang mahabang sibat sa kanyang kamay at sa isang simpleng pag-ulos, ito ay tumama sa kanya. Ang feudal lord ay natakot hanggang sa mamatay at gustong lumaban, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasan ang dulo ng sibat na ito dahil tila tinatakpan nito ang espasyo sa paligid niya habang papalapit ito. Ang malaking figure ay sumabog sa gitna ng hangin sa isang madugong itim na ambon. Bumalik si Yang Kai at tumuro sa ibang direksyon. Doon. Habang hawak ang Control Jade,
ang Black Ink Clansmen na nagtatago sa Universe Cave Heaven ay parang mga alitaptap sa madilim na gabi, na hindi nakakapagtago mula sa kanyang pagkakita kahit gaano pa nila sinubukan. Mabilis na hinabol ng Dawn Squad at pinatay ang nagkalat na mga kaaway, na halos walang pagtutol. Kung ang 4,000 Black Ink Clansmen na natangay sa lugar na ito ay maaaring magsama-sama, magiging mahirap para sa Dawning Light na harapin sila. Gayunpaman, ngayon na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay nakakalat, kahit na ang ilan ay nakapag-regroup, hindi na sila marami. Kaya naman, nahirapan silang labanan ang pananakit ng Dawn Squad. Isa-isang bumagsak ang Black Ink Clan, na halos walang tigil ang Dawning Light, pasimpleng pumapatay habang lumilipad ito. Ang Universe Cave Heaven na ito ay hindi maliit sa lugar, ngunit tumagal lamang ng 1 oras ang Dawn Squad para walang awa na napatay ang lahat ng Black Ink Clansmen na na-round up ni Yang Kai. Sa panahong ito, ang auxiliary na killing and trapping arrays na itinakda ng maaga ng Blue Sky Pass sa Universe Cave Heaven na ito ay hindi man lang ginamit. Kung hindi, ito ay maaaring maging mas madali. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng Control Jade para hanapin ang buong Universe Cave Heaven para matiyak na wala ng Black Ink Clansmen na natitira, binuksan niyang kay ang portal at pinalabas ang Dawn Squad. Martial Pick, Kabanata 5144. Mayroong malaking isda sa loob. Pagkatapos umalis sa Universe Cave Heaven, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay tumingin sa paligid at nakita na ang buong larangan ng digmaan ay walang laman at tahimik. Sa katunayan, maliban sa kanilang squad, walang ibang tao sa paligid. Ang sitwasyong ito ay dapat asahan. Kahit na ang mga bitag ay na-trigger, palaging may ilang mga kaaway na nakatakas. Gayunpaman, ang mga pader at mga nakakasakit na artifact ay hindi para ipakita at ang natitirang Black Ink Clansmen ay masyadong kakaunti upang makabuluhang atakehin ang Blue Sky Pass. Kung nanatili sila sa larangan ng digmaan, sila ay magiging walang iba kundi ang target na pagsasanay. Kaya, ang tanging pagpipilian para sa kanila ay upang makatakas. Napakabilis ng Dawn Squad sa pagtanggal ng mga nasipsip sa black hole kasama nila. Ang ibang mga squad ay nasa kalagitnaan pa rin ng pagpatay sa kanilang mga kaaway, kaya hindi pa sila nakakalabas. Mabilis na kinuha ni Yang Kai ang kontrol ng Dawning Light at nilayag ito sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar sa kawalan, at pagkatapos ng isang maikling survey, ikanaway niya ang kanyang kamay at minanipyala ang mga prinsipyo ng space. Dumaan ang ripple sa void at may lumabas na portal bago niya itinaboy ang Dawning Light dito. Ito ay isang universe paradise kung saan ang isang 15-man squad mula sa Western Army's 4th Division, Sky Battalion, ay nangangaso sa mga Black Ink Clansmen na nahuli sa lugar na ito. Ang squad leader ay hindi kasing tapang ni Yang Kai, at imposibleng ang bilang ng Black Ink Clansmen na sinipsip sa lugar na ito ay malapit sa 4,000 na nakaharap sa Dawn Squad. Pagkatapos ng lahat, ang mas maraming Black Ink Clansmen na sinipsip, mas mapipilit sila. Kaya, ang bilang ng mga Black Ink Clansmen na sinipsip ay maliit, malamang na mas mababa sa 1,000 sa kabuuan. Ang Black Ink Clansmen ay nakakalat sa buong Universe Paradise, at ang 15-man squad ay nagawang manghuli gamit ang kanilang warship, kaya walang panganib. Matapos ang mahigit 1 oras na pangangaso, halos kalahati ng kanilang mga target ang napatay, at ngayon ang squad na ito ay malapit ng humarap sa isang mahigpit na laban. Ang laki ng Universe Paradise ay natural na hindi tugma para sa Universe Cave Heaven. Kaya, kahit na humigit kumulang 1,000 Black Ink Clansmen lamang ang sinipsip, ang mga kaaway na ito ay medyo mahirap pa ring lipulin. Nagkalat sila sa hindi kalayuan sa isa't isa at sa loob ng 1 oras, mahigit 200 sa kanila ang nagtipon sa isang lugar, kabilang ang 3 feudal lord. Sa 15-man squad, mayroong 2 7th grade masters habang ang iba ay nasa 5th grade at 6th grade. Sa mga kakayahan ng kanilang warship, hindi imposible para sa kanila na harapin ang 200 Black Ink Clansmen na ito, ngunit tiyak na may ilang panganib. Pagkatapos ng lahat, upang matiyak na gumagana ang plano, ang bawat squad warship ay dumanas ng iba't ibang antas ng pambobomba bago ang bitag, at ang protective array nito ay nasira na. Kaya, ang squad leader ng squad na ito ay pumili ng isang mas maingat na diskarte sa labanan, na nagbigay daan sa 200 Black Ink Clansmen na ito na mag-rally at ituloy sila. Gayunpaman, sa direksyon na tinatahak ng squad, mayroong isang Grand Array na naset up ng Blue Sky Pass, at sa kapangyarihan ng Grand Array, magiging mas madaling alisin ang 200 Black Ink Clansmen na ito. Sa katunayan, ang bawat Universe Cave Heaven at Universe Paradise ay may ilang Grand Array na nakaayos para sa eksaktong layuning ito. Napakalakas ng Dawn Squad, at nagkaroon ng maraming 7th Grade Heaven Opening Realm Masters,
kaya hindi nito kailangang umasa sa mga spirit array kapag hinabol nito ang kanilang mga target. Gayunpaman, hindi lahat ng squad ay kasing swerte ng Dawn Squad, at hindi lahat ng warship ay katugma para sa Dawning Light. Habang palapit ng palapit ang Grand Array, at ang tumutugis na Black Ink Clansmen ay malapit ng mahulog sa bitag, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumikat mula sa unahan. Nagulat ang squad leader at inisip na inaatake sila, ngunit nang tumingin siya sa harap, nakita niya ang isa pang warship. Isa itong warship na ibang-iba sa karaniwang mga warship. Kaagad, nag-react ang squad leader at nagmura. Mga magnanakaw, pumunta ba sila dito para makipagkompetensya para sa pagpatay? Sa sumunod na sandali, isang marahas na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kanilang likuran, at ang Black Ink Clansmen, na humahabol sa kanila, ay napasigaw sa matinding paghihirap. Dawning Light. Nag-react ang ilang miyembro ng squad. Ang Dawning Light ay napakadaling matukoy, na mas malaki at mas malakas kaysa sa karaniwang squad warships. Isa itong warship na kinaiinggitan ng marami. Ito ay dapat na nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng military merit para itayo. Squad leader, anong gagawin natin? May nagtanong. Ang mga sulok ng noo ng 7th grade squad leader ay kumunat habang siya ay umungol sa nagngangalit na mga ngipin. Ibalik mo kami. Atake. Ilang sandali pa, naayos na ang alikabok. Ang dalawang squad ay natipon sa isang lugar, at ang dalawang warship ay magkatabi sa hangin, na may dagat ng mga katawan at dugo sa ibaba nila. Ang squad leader ay tumingin kay Yang Kai nang walang magawa habang siya ay tumutol. Brother Yang, masyado kang sakam. Hindi bale na inagaw mo ang biktima namin sa larangan ng digmaan, ngayon ay pumunta ka pa rito para pagnakawan kami ng aming mga pagpatay. Hindi ka ba pwedeng mag-iwan ng sopas para sa amin? Inis na tugon ni Yang Kai. Senior brother, dumating lang ang Dawn Squad para tulungan kang patayin ang kalaban, pero hindi lang si senior brother ang hindi nagpapahalaga, nagrereklamo ka pa ngayon. Nainis ang squad leader, ngunit hindi niya alam kung ano ang isasagot. Bagamat kaya nilang patayin ang kanilang mga kalaban ng walang tulong ng Dawn Squad, hindi ito magiging madali, ngunit matapos matanggap ang kanilang tulong, hindi man lang sila nagpasalamat sa kanila at sa halip ay pinuna ang Dawn Squad. Nagpatuloy ang squad leader. Brother Yang, bakit pumunta kayong lahat dito? Natapos mo na bang patayin ang Black Ink Clansmen sa iyong dulo? Nakangiting sabi ni Yang Kai. Matagal na naming itinapon ang basurang iyon. Kung bakit tayo pumunta dito? Lahat ng portal ng Universe Paradises at Universe Cave Heavens ay nakita ko at binuksan ko, kaya pwede ko silang pasukin kahit saan ko gusto. Nakalimutan ko iyon. Tinampol ng squad leader ang kanyang noo. Ang buong planong Blue Sky Pass na naset up noong nakaraang siglo ay posible lamang dahil kay Yang Kai. Kaya, alam niya ang lahat ng posisyon ng lahat ng nakatagong Universe Cave Heavens at Universe Paradises. Nagtanong si Yang Kai. Senior brother, ilan ang Black Ink Clansmen sa espasyong ito? Magtulungan tayo para patayin sila. Ikinaway ng squad leader ang kanyang kamay at sumagot. Wala na masyadong natitira, ilan lang ang mga asong gala. Hindi ko kailangan ng tulong ni Brother Yang. Nakita ko ang ilang squad na nakakuha ng malaking bilang ng mga kalaban. Marahil sila ay nasa isang mapait na laban para sa kanilang buhay. Sila ang nangangailangan ng team na gaya ng Dawn Squad para suportahan sila. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai at tumanggo. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay ipauubaya ko na sayo. Magandang pangangaso. Ang squad leader ay dali-daling kinuyam ang kanyang kamao. Matapos makitang umalis ang Dawn Squad, bumantong hininga ang squad leader. Pareho tayong nasa 7th grade, pero napakalaki ng pagkakaiba. Nasaksihan niya si Yang Kai na pumutol ng isang feudal lord sa ilang mga galaw lamang. Imposibleng ganoon din ang gawin niya, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kababaan. Determinado siya na pagkatapos ng labanang ito, papasok siya sa retreat at marubdob na linangin. Alam niya na hindi niya maaabot ang antas ng lakas ni Yang Kai, ngunit dapat niyang subukang huwag masyadong mahulog. Isang miyembro ng kanyang squad ang nagtanong. Squad leader, dapat marami pang Black Ink Clansmen dyan, di ba? Napakalakas ng Dawn Squad, bakit hindi mo sila hinayaang tulungan tayong patayin ang kalaban? Pinandilatan siya ng squad leader at galit na sumagot kung gagawin ko iyon, ano ang silbi kung nandito tayo? Para kunin ang mga mumo na naiwan nila. Sa pag-asa sa kanyang karunungan sa Dao of Space, madaling mahanap ni Yang Kai ang mga nakatagong portal sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, binuksan niya ang lahat ng ito ng mag-isa at alam ang siglo gulang na layout ng Blue Sky Pass. Gayunpaman,
Walang isang koponan ang tumanggap sa kanila, at madalas nilang magalang na hilingin sa kanya na umalis pagkatapos ng unang labanan. Sakay ng Dawning Light, napakamot ng ulo si Miao Feiping habang nagtanong. Marshal Uncle, bakit tayo tinatrato na parang mga iba? Walang tumatanggap sa atin. Hinampos siya ni Chi Taichu sa likod ng kanyang ulo. Ikaw brat, kailangan mo bang magtanong ng ganyang kaalatan na tanong? Nakangiting sabi ni Yang Kai. Siyempre walang gustong ninakawan natin ang kanilang military merit. Ang paraan ng pag-set up ng inner sanctum sa mga bitag ay nagsisiguro na ang lahat ng squad ay makakayanan ang mga kaaway na kanilang sinipsip. Hindi mahalaga kung tulungan natin sila o hindi. Iba ito sa mga nakaraang laban at magandang pagkakataon para sa bawat squad na umani ng military merit. Kaya, natural na ayaw nilang makialam ang ibang squad. Ayaw din nilang isipin ng mga tao na hindi sila sapat at kinukutya ng walang kabuluhan. Biglang natauhan si Miao Feiping at pagkatapos ay nagtanong. Kaya magpapatuloy pa ba tayo? Siyempre gagawin natin. Tumanggo si Yang Kai. Hindi natin ninanakawan ang military merit, ini-inspection lang namin ang larangan ng digmaan. Kung hindi nila kailangan ng ating tulong, aalis tayo at pupunta sa ibang lugar. Kung kailangan nila ng tulong natin, hihilingin nila ito. Feiping, kailangan mong tandaan na sa Black Ink battlefield na ito, ang bawat sundalong matigas ang ulo ay may sariling pagmamalaki. Maaari silang maging walang utang na loob, ngunit hindi tayo maaaring tumayo lamang at hindi tumulong. Tumanggo si Miao Feiping at sumagot. Naiintindihan ni Junior. Habang nagsasalita siya, biglang tumingin si Yang Kai sa isang direksyon kung saan tila may abnormal na pagbabago sa space principle. Agad niyang itinulak ang Dawning Light sa direksyong iyon at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang lugar. Itinoon niya ang kanyang mga mata, nakita niya na ang void sa kanyang harapan ay parang salamin na may bitek. From the crack, may aura ng isang mundo na umaagos palabas. Inabot niya ang crack at manipulahin ang space principles, tumagos sa world barrier para tuklasin ang mga detalye sa loob. Ilang sandali pa, nagbago ang kanyang ekspresyon, at sumigaw siya. Brother Shen, stay here. Kung may lumitaw na 8th grade Heaven Opening Realm Master, hilingin sa kanya na pumunta kaagad dito upang harangin ang lugar na ito. Lahat ng iba, sundan mo ako sa loob. Tumanggo si Shen Ao at iniwan ang Dawning Light upang tahimik na tumayo sa kawalan. Nagmamadaling tanong ni Fang Ying. Ano ito? Maingat na binuksan ni Yang Kai ang portal gamit ang Space Principles, at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. May malaking isda sa loob. Lahat ng tao sa Dawn Squad ay mukhang nagtataka. Ang malaking isda na binanggit ni Yang Kai ay dapat na isang Territory Lord. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng Territory Lord sa loob. Inaayos ng Blue Sky Pass ang mga bitag na ito sa loob ng 100 taon na ang Great Pass ay nasa gitna, na hinahati ang larangan ng digmaan sa dalawang natatanging rehiyon, ang panloob na bilog at panlabas na bilog. Sa Inner Circle, mayroong Universe Paradises at Universe Cave Heavens na nangangailangan ng tig-isang squad na kunin ang kontrol. Higit pa rito, ang Control Jades ay ginamit upang hilahin lamang ang isang tiyak na bilang ng mga Black Ink Clansmen sa loob upang mahuli. Sa Inner Circle, dapat ay walang mga Territory Lord, para masigurado ang kaligtasan ng mga squad. Ang panlabas na bilog ng larangan ng digmaan ay para sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters at Territory Lords. May mga Universe Cave Heavens na espesyal na inihanda para sa mga Territory Lords doon, at ang loob ay inayos na may napakalakas na spirit arrays na sapat na upang banta ang mga master na ito ng kaaway. Walang nag-aakala na ang isang Territory Lord ay makakapasok sa loob ng bilog. Hindi alam ni Yang Kai kung aling squad ang hindi pinalad na makatagpo nitong Territory Lord, ngunit halatang wala sila sa magandang sitwasyon. Habang nag-uusap sila, nabuksan ang portal at pumasok ang Dawning Light na parang isang bahid ng liwanag. Isinara muli ni Yang Kai ang portal gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ngunit ang mga bitek sa world barrier ay hindi maalis kahit na ano. Sa katunayan, ang mga bitek ay patuloy na lumalaki sa laki, isang palatandaan na ang Universe Paradise ay hindi magtatagal. Nang lumitaw ang Dawning Light sa Universe Paradise na ito, agad itong naging parang dahon sa isang marahas na bagyo sa ilalim ng marahas na pagdagsa ng enerhiya. Ang makapal na Black Ink strength ay sumugod sa paligid nila at ang protective barrier ay nagsimulang kumislap ng ligaw.